Para makita natin kung ano ba talagang problema, kung bakit palyado yung ating motor. So yun guys, nakita na natin yung salarin. Ito yung ating float na nagbibigay ng gasolina o nagkuha sa ating carburetor para magka meron ng acceleration, kung hindi ako nagkakamali. Kita nyo naman guys, lumilipat sa kabila. So yung isa walang laman din, itong kabila may laman dyan, no? So yun mga lods, medyo malaki yung pinagkaiba kumpara sa kanina talaga. Kanina namamatay talaga, eto hindi na guys. So yun talaga yung naging problema, nagkameron lang ng leak. So yun mga paps, dahil wala tayong biyahe ngayon, so ayusin muna natin yung motor natin. At eto na nga guys, medyo may problema kasi yung throttle ng aking Muse 40. Ayun na nga, hagok. Ayun na nga, laging namamatay, parang kinakapos guys sa gasolina. So itong video ito guys, ay gusto ko na i-share. Baka sakali po nakatulad ko kayo na may ganitong senaryo na naman sa Muse 40. Ayun na nga po, mas may talaga na may alam tayo sa gamit natin para at least naalagaan natin, nakatipid pa po tayo. So, gusto ko lang po i-share yung video nito, baka sakali po makatulong, lalo sa mga katulad kong baguhan sa pagmumotor. Then ito guys, tatanggalin muna natin itong compartment na to, itong pinaka U-box. At tanggalin natin yung battery, yan, yan lang muna natin tatanggalin, yung mga tornilyo niyan. Then, tatanggalin natin yung battery mismo, para matanggal pa natin yung tornilyo guys. May dalawang tornilyo pa yan para matanggal natin itong mismong U-box na yan. Then itong isang wire lang na to guys, okay na yan, kahit yan lang tanggalin nyo. Mapapalitan na natin o matitingnan na natin, machicheck na natin yung ating carburetor na diaphragm, kung ano ba talaga yung problema, kung bakit gano'n na lang kinakapos yung gasolina o ba't gano'n na lang namamatay, palyado. Then ito guys, napakasimple lang naman magtanggal ng carburetor. Tanggalin nyo lang yung mga connection na yan, yung cable, so magkabila na manifold, and then yung gasolina sa baba. Yun lang, step by step lang talaga. Then ito lang guys, natanggal na natin, hindi ko na pinakita sa inyo. May mga madali lang naman niya, may mga video naman ako kung gusto nyo. Ito, inubos ko na yung gasolina niya, tinanggal ko na yung mga tornilyo niya, niluwagan ko lang. Then ito lang guys yung loob, so napakaayos pa naman po ng ating diaphragm. Wala pa pong kapunit-punit dyan. Bagamat may tangos ng kaunti yung mga tagiliran, pero ayos pa naman po yung ating diaphragm na. Then ito, tinanggal ko na rin po yung mga tornilyo niya, maluluwag na rin po yan. Para makita natin kung ano ba talagang problema, kung bakit palyado yung ating motor. So yun guys, nakita na natin yung salarin. Ito, yung ating float na nagbibigay ng gasolina o nagkuha sa ating carburetor para magka meron ng acceleration, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, nagkalaman po guys. Bagong-bago pa po kasi itong float na to, kasi kailan lang nagpalit ako ng carburetor. Then yun lang nga, ayan, kitang-kita nyo naman may laman po yung ating float na siyang nagbobomba para bumigay ng gasolina. Kaso yan, paano nga ba makapagbigay pagka ganyan ng senaryo? Kita nyo naman guys, lumilipat sa kabila. So yung isa walang laman, din itong kabila may laman dyan, no? Kitang-kita nyo naman na talagang napasok ng gasolina. Kaya siguro ito talaga guys yung problema din yung aking motor, kaya hindi siya magnormal. Yung andar niya namamatay siya, hirap siyang paandarin sa umaga. Ito na siguro yung problema ko, kasi tama naman yung ating tuning o yung ating mixture. Then ito na guys, meron ako dito pinaglumaan ko nga. Ito, hindi kukunin ko na lang yung float niya guys. So hindi ko na rin may papakita sa inyo yung pagbabalik. Basta pinakita ko lang sa inyo kung ano naging problema, kung bakit ganong hagok, palyado yung aking Muse 40. Then ito guys, nilagay ko na. So ibabalik ko na rin yung diaphragm kasi napakaayos pa naman noon, walang punit, walang butas. Then yan guys, hindi naman kayo magkakamali kasi may pattern naman yan na doon mo nilalagay para saktong-sakto. So yan guys, pakadali niyan. Then yun, so tatakloban ko lang siya, ibabalik lang natin yung compartment, yung mga tornilyo niya. Basta make sure lang guys, nakalagay ng maayos yung ating diaphragm para hindi maipit, para walang singaw. And then yun na nga, eto guys, yan, tatakloban na natin para matesting na natin. Medyo mabilisan lang guys yung video natin. So yan mga lods, medyo malaki yung pinagkaiba kumpara sa kanina talaga. Kanina namamatay talaga, eto hindi na guys. So yun talaga yung naging problema, nagkameron lang ng leak o napasok ng gasolina yung ating float, so nagkabutas. So possible din pala, kaya ito yung maging problema, kaya yung motor mo hagok, palyado at namamatay o hirap paanda rin sa umaga. So yun guys, sana po yung nakatulong. Mas mayanan po na meron po tayo para at least naalaga natin yung gamit natin. At yun na nga, minatutunan na tayo, nakatibid pa po tayo. Maraming salamat po, and God bless you po sa lahat.